Yes, good morning, church. Palakpakan natin ang Panginoon. Morning! Ngitian natin ating mga katabi. At sige, sabihin mo sa katabi mo, you are so blessed today. Diba? Yan, mga kapatid, pwede ba? Yan, pakilakasan yung monitor natin. And welcome po sa ating church. This is Solution Grace Church at my name is Laverne Ducot. Ako po ay sobra excited today, as usual, every Sunday naman, because una sa lahat ay para papurihan ng Panginoon and makasama po kayo. It's good to be in the house of the Lord. Amen? Amen? Kayo po ba ay blessed? Umpisa pa lang nung ating pag-aawitan. And we would like to thank, of course, Abba for Kuya Albert. Alam niyo, kahit po medyo, alam niyo na hindi komportable si Kuya Albert, but praise God, siya po ay pinapangunahan tayo sa pag-awit. At napakabilis ng recovery ni Kuya Albert. Thank you so much, Kuya Albert, for leading us in praise and worship. And of course, sa atin pong mga committed na praise and worship team. And of course, binabati rin natin, hindi po magiging magandang broadcast natin without the media. Kaya palakpakan din natin ang media. Kagaling, ha? And syempre, mga kaibigan, if you're looking for a church, at gusto niyo pong magkaroon ng local church, kami po ay matatagpuan sa Unit 114. Ground floor po ito. At dito po sa Tia Maria Saro Building, CV Star Avenue, Pamplona 2, Las Piñas City. Ang service po natin starts at 9:30 in the morning. So, pwede pa kayong humabol. Dahil ang napaka-importante po ng pag-usapan natin today, and bago po tayo magseryoso at alam kong seryoso naman tayo talaga every Sunday. Gusto ko munang batiin ng belated happy birthday si Sister Jen. Yeah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yeah. Happy birthday to you. Sister Jen, happy birthday. May mga pasabog pa. At sa lahat ng mga nagse-celebrate ng birthday nila, happy birthday. And of course, gusto ko rin batiin ng best wishes si Sai at saka si Francis. Congratulations. Yung anak ni Ate Irene ay kinasal kagabi. So, we were there. At yung kanilang anak, ang bilis ng panahon, ano? Yung anak naman niya, dinedicate ko, ang bilis ng panahon. Kakakasal lang, may anak ka agad. Dinedicate na kaagad. So, once again, Sai, best wishes and congratulations kay Kiko. Yun nung anak ni Ate Irene. Kaya ngayon si Ate Irene, I hope nakagising na siya kasi talagang punong abala si Ate Irene. So, malay mo, baka extend yung kainan next Sunday. No? Kuya Gio, bahala ka na kay Ate Irene. Ano? Oh. Double celebration. Amen. And today, as I've said kanina, alam niyo po, itong nakalipas na week na ito, this is really important for us to know. Wala po tayong gigisahin na tao sa pulpito. Hindi natin ginagawa yon. Pero we have to correct such teachings na nagbibigay ng confusion sa mga mananampalataya. At pag-uusapan po natin ito. At dalayan ko po sa mga nanonood sa atin ngayon and even sa online, pwede po bang hawakan yung cellphone ninyo at paki-share yung broadcast natin because really this is important. Kasi marami na pong nako-confuse. And I believe, sabi po ng Biblia, that in the last days, this will happen. Apostasya, it means yung umaalis sila from the sound doctrine. Lumilipat sa kung saan-saan. At magugulat po kayo na meron na naman po ngayon na kumakalat na teaching talaga na nawiwindang ang maraming mananampalataya. Dahil mawiwindang ka talaga pag hindi mo naintindihan ng Biblia at kapag hindi mo binibigyan ng importansya ang doktrina because I believe that doctrine really matters. Kaya po pag kayo po yung naghaharap ng church, karapatan nyo po yan, tanungin nyo ang inyong mga pastor, ano po bang pinapaniwalaan po natin? Hindi basta pag nagsabi siyang amen, papalakpak kayo and then sisigaw din kayo na, amen! Kasi nabalitaan nyo, dahil pamoso yung pastor, kilala yung pastor, or sino man, malaki na yung church nila. Hindi po ganon. Ang basihan natin, dapat alam natin ang salita ng Panginoon. And you have, first and foremost, to ask the Holy Spirit to guide you. Kasi yun po ang magdadala sa atin sa katotohanan. Hindi ka dadalhin sa kalituhan ng banal na Espiritu. Hindi niya trabaho yun. Sabi ni Jesus, the Holy Spirit will lead you in all truths. So today,
By the grace of God, hindi ko po pinagmamalaki yung aking nalalaman. Ito po ay biyaya sa atin ng Diyos. At alam ko po na kinakailangan po natin pag-usapan ito because really, ang mga mananampalataya ay naapektuhan po dito. At lalo tigit yung mga bago pa lang mananampalataya, ang dami nasasaktan because of confusion. So mga kapatid, please samahan niyo po kami and kung kayo po ay napapagpala at naniniwala sa ating ministeryo, pakishare po yung ating broadcast because really, importante po yung pag-uusapan natin today. So, tayo po muna ay manalangin. Aba, once again, we thank you so much. Dahil kami po ay dinako mo sa aming pananambahan today. Dito po sa Solution Grace Church para pag-usapan at mamangha sa iyong biyaya na sa amin po mga kaluluwa ang siya magpapalaya. Panginoon, dalayan ko po, gamitin niyo po ako bilang iyong tagapagpahayag at malinaw ko pong mailahad ang iyong salita. Nang sa gayon, anuman pong alinlangan, kalituhan at pagdududa ay mapawi sa pangalan ni Jesus. At Panginoon, gagamitin po namin ang iyong salita para maliwanagan po kami sa aming mga kalituhan, mga katanungan. At salamat Panginoon, ang aming Panginoon Jesus mismo ang aming solusyon sa aming mga katanungan at siya po ang tugon para sa aming mga nalilitong kaisipan. Ang lahat pong na ito ay amin pong hinihiling at pinagpapasalamat na po ngayon pa lang sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. So muli po, we welcome those who are watching online. Welcome po sa Solution Grace Church and my name is Laverne Ducot. Sa ngalan po ng bumubuo ng aming church, kami po ay masayang-masaya at sinamahan nyo kami. So once again, ang akin pong paanyaya, kung kayo po ay naniniwala sa ating ministeryo, please, paki-share po yung ating broadcast today dahil napaka-importante po natin pag-uusapan. Dahil bigyan ko lang po kayo ng background po, sa ngayon, at sa mga nakalipas na panahon, napapansin ko marami po sa mga mananampalataya dahil may mga katuruan na hindi nila ma-reconcile ang mga bagay-bagay, nagkakaroon sila ng mga sarili nilang na interpretasyon o binabalikan nila yung mga lumang interpretasyon na kung saan ay magbibigay ng kaligawan at kalituhan sa kanilang buhay. Now, ito po yung ating question for today na kung saan ay dito po iikot ang ating mga pag-uusapan. So sa mga nanonood po sa atin, ay gusto ko rin pong maging interactive. So please give us your answer sa ating comment section. Why does God seem so wrathful in the Old Testament but so loving and merciful in the New Testament? Bakit daw po kaya ang Diyos sa lumang tipan or sa lumang kasunduan ay tila punong-puno ng galit? Samantala sa bagong tipan o sa bagong kasunduan, bakit siya ay tila mapagmahal at punong-puno ng kaawaan? So bakit po kaya? Ito po ba yung natanong nyo na sa inyong mga sarili? Actually, ito yung tanong ko before when I became a Christian. Akala ko nung araw Christian na ako. So sabi ko sa mga kaibigan ko nung sa aking previous office, tinatanong ko marami akong kaibigan mga theologian kasi sa kabila ng office namin sa Valenzuela, seminaryo na eh. So marami rin akong kaibigan doon na nag-aaral sa Biblia. So one time, hindi lang one time, many times, tinatanong ko yung mga mananampalataya at mga nagpapastor sa aming kumpanya at sa kabilang sa kabilang gusali. Kilalang theology school. Sabi ko, bakit ganon? Merong sumagot sa akin before, sabi niya, wala kang magagawa kung galit ang Diyos. Sino ka para questionin siya? Yun ang sagot sa akin. Pati yung pagkakasagot sa akin, medyo nagalit din eh. Tapos meron din sumagot sa akin, you cannot question God because He is a sovereign God. He can do whatever He wants. Sabi ko, ganun ba ibig sabihin ng sovereign? Ang sovereign po, by the way, ang tunay na definition ng sovereign ay having the highest rank. Hindi ibig sabihin na gagawin niya lang yung gusto niya. Hindi po yan ang tunay na ibig sabihin ng sovereign. Pag sinabing sovereign, independent. Yan ibig sabihin ng sovereign. So, yun, sumagot sa akin yun, hindi ko talaga matanggap. Now, sabi nga ganun, maraming mystery ang Biblia na hindi mo na dapat tinatanong. So, laging pumupunta ang tao sa ganun pag hindi nila nasasagot. But I praise God, binigay ng Diyos ang Biblia for us to reveal yung answer because I believe that the Bible is a basic instruction before leaving earth. Ang ganda na ibig sabihin niya, no? So, may mga instruction doon na dapat natin binabalikan. And I believe, bilang mga Christians,
we must also be a theologian. Kasi ang mindset ng mga mananampalataya, hindi naman ako magpapastor, hindi naman ako magiging bishop. Hindi po. As a believer, as a Christian, you have to be a theologian. Pag sinabing theologian, inaaral natin ang ating Diyos na sinasamba. Logi, di ba? Theology. Theo is God. So, logi is pinag-aaralan. Pag-aaral sa Diyos. Para mas ma-appreciate mo siya. Hindi yung kanta ka lang ng kanta, nagtataas ka ng kamay, kasi nagtataas ng kamay yung mga katabi mo. Mukha kang ma-out of place pag hindi ka nagtataas ng kamay. Hindi po tunay na pagpupuri yun. Kaya tayo nagtataas ng kamay because we know yung kanyang worth. And that's why we worship Him. From the word worship, kasi naintindihan natin yung gospel. So really, it's important. Now, paano mo maintindihan ang gospel? Doctrine really matters para hindi po tayo naliligaw. So bilang mananampalataya, may paalala po sa atin si Apostol Pablo at ito po'y pinaalala niya kay Timoteo na kanya pong tinuturuan. So dapat alam natin kung ano yung tamang paghahati ng salita ng Panginoon. This is rightly dividing the word of truth. Hindi lahat po na nakasulat sa Biblia, inaangkin mo. Kaya malilito ka. Sabi ng 2 Timothy chapter 2 verse 15. Dito muna tayo. Be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Tayo po dito sa church, we practice this. Kasi po, would you believe that ang Diyos po natin, every time na tumitingin siya sa mundo, ang nakikita lang niya ay 3 grupo ng mga tao. Hindi niya nakikita, ito Amerikano, ito ay Chinese, ito ay Korean, ito ay Filipino. Hindi po, nakikita niya lang 3 uri ng mga tao. Ito po ay pinapatutuhanan sa atin ng 1 Corinthians chapter 10 verse 32. Give no offense either to the Jews or to the Greeks, yung Greeks ito, Gentiles, or to the church of God. So ibig sabihin, every time you read the Bible, dapat alamin natin, is this written to the Jewish people? Now, ano yung Gentile? Pag sinabing Gentile, hindi Hudyo. Pastor, Kapampangan ako Gentile ka pa rin. Hindi ka Hudyo Now, ano yung Church of God? Ecclesia, ito yung the called out ones. Ito'y kalipunan ng mga Hudyo, marahil, na nanampalataya kay Kristo Jesus at mga Hentil, na nagbigay ng pananampalatayan lahat pagtitiwala kay Kristo. Ang tawag po sa kanila, kung kayo po whether you're a Jew or a Gentile, pero nananampalataya kay Kristo Jesus, ikaw ngayon ay tinitignan ng Diyos bilang church. Amen. So tayo, ecclesia, the called out ones. Tinawag tayo ng Diyos, hindi na tayo citizens of this world. Tayo ay kasama na, inangkin na ng Diyos para sa kanyang sarili. Wow! So, pag nagbabasa tayo ng Biblia, alamin natin, ito ba'y isinulat para sa mga Hudyo? O para sa mga Hentil? O para sa sambahan ng Diyos? So, naging malinaw, ha? So, tayo po, sa church natin, we strongly believe that the Bible is the Word of God. Meron po mga nagtuturo sa ngayon that the Bible includes the Word of God. No. The Bible itself is the Word of God. Amen. Kasi may mga nagtuturo sa ngayon, hindi raw po salita ng Diyos ang Biblia. Ako naniniwala po ako salita ng Diyos ang Biblia. At ang salita po ng Diyos, sino po dito naniniwala na kasing talim ng naniniwala ba kayo kasing talim? Mali. Mas higit pang matalim. Pag binabasa natin ng Biblia, kasi nung sinasabi ng marami, kasing talim ng dalawang, ano ba sa Tagalog yun? Two-edged sword, magkabilang talim. Hindi po. Sabi ng Biblia, in Hebrews 4:12, for the word of God is living and powerful and sharper. So mas matalim than any two-edged sword. Piercing even to the division of soul and spirit. Ang kapangyarihan po ng salita ng Panginoon, yung hindi kayang puntahan ng mga doktor ng sensya, kayang puntahan. Piercing to the division of soul and spirit and of joints and marrows. So ibig sabihin, kaya niya rin puntahan yung physical body natin. Kasi sa joints and marrows, doon po minamanufacture ang dugo Di ba pag may sakit ang tao, anong hinihingi sa inyo ng doktor? Bigyan mo ba ako ng konting muta? Hindi naman di ba? Hindi naman tayo nagkakaroon ng muta test. Blood test. Doon nakikita pag may sakit tayo. Pero kapag tumatagos sa joints and marrows ang salita ng Panginoon, pansinin niyo, kagalingan ng nararanasan natin. Amen. And is a discerner of the thoughts and intents of the heart. So ibig sabihin, pati po kaluluwa kaya niyang tagusan. Ganon po kamakapangyarihan
ang salita ng Panginoon. So we believe that the Word of God, we believe that the Bible, I should say, is the Word of God. Now, let's go back to 2 Timothy chapter 2, verse 15. Paano natin i-rightly divide ang salita ng Panginoon? So I'll be giving you these 5 points. How do we properly understand the Bible? Number 1, all Scripture is God-breathed. So naniniwala po tayo. All Scripture is God-breathed. Amen, church? Amen. So sa mga naniniwala po sa atin, nanonood sa online, please, pakilagay po dyan, Amen. Number 2, all Scripture is written for you, but not all Scripture is written to you. Anong ibig sabihin nito? So dapat po inaalam natin. For example, halimbawa, may sumulat kay Kuya Albert na lang, gamitin na lang natin si Kuya Albert na illustration. May sumulat, halimbawa, nagliligawan pa lang sila ni Sister Jen. Sumulat si Sister Jen, no? Sabi, hello Albert, kumusta ka na? That letter was written to him, to Albert. And then sabi ni Sister Jen sa sulat, kumustahin mo rin kami kila Kuya Natnat, kila Jetro, kay Ashley. So that letter is written for written for Ashley, kay Natnat, kay Kuya Jetro. Now, nung sinabi na ni Sister Jen sa sulat, siya nga pala, Albert, my love, kailan mo babayaran yung utang mo? Ngayon, labas na ngayon sila Ashley. Labas na ngayon sila Jetro at saka si Natnat. Because the letter was written to Albert. Nakuha niyo po yon? So, hindi pwedeng angkinin ni Ashley, ni Natnat at saka ni Jetro yung utang. Sabi nung tatlo, hindi na kami kasama dyan. Ikaw lang magbabayad dyan. Nakuha niyo po? Yun ang ibig sabihin ng number 2. So all Scripture is written for you. Ang nakasulat sa Biblia, it's written for us para matutuhan natin at mag-aral tayo. But not all Scripture is written to you. Pwedeng isinulat yan para sa mga Hudyo, para sa mga Hentil, at para sa mga, o pwedeng sa Church of God. For example, isang verse po dito. Yung pag may nangyayari pong gulo sa ano ba, COVID, o may mga gera, lalo tigit sa Pilipinas pag may mga problema, mga nagkakagulo dito. Saan bumabalik ang mga churches? 2 Chronicles 7:14, if my people who were called by my name. Now, alam niyo po ba itong passage na to, it was not written to the Church of God. It's written to the Jewish people. Kasi mako-confuse po, masisira ang theology ninyo. Tayo po na-save tayo through the blood of Jesus, hindi po conditional ng ating salvation. Maraming churches today, pag may problema na sa Pilipinas, kinakanta natin lagi ito. So nagkakaroon ng confusion in church. If my people, which are called by my name, yung people doon referring to the Jewish people, hindi sa mga Pilipino yon. Nakasanayan natin yon. Now, may condition yung verse na yon. Pag tumalikod ka sa kasalanan, pagagalingin ang bansa mo. Tayo po, pinagaling tayo because of what Jesus did on the cross. So meron ng kalituhan, di ba? Masisira ang theology mo talaga. So, pag inangkin mo yung verse na yun, malilito ka. Kaya pala, may mga judgment na dumarating sa Pilipinas. And then, tatawagin ng pastor na naman, ng mga pastor ng Pilipinas. 2 Chronicles 7:14. Lito na ang tao. Akala ko ba sinave tayo ng dugo ng Panginoon? So, babalik ka na naman sa ganitong sistema. So, this is how you rightly divide the word of truth. So, 2 Chronicles 7:14 is written to the Jews. It's not for the Gentiles. It's not for the Philippines. Lalo tigit, it's not for the church. At tayo po, since sa dispensation po tayo ng biyaya, believe it or not. Pag sinabi mong binibigyan ka pa rin ng judgment ng Diyos as a believer, you are negating the finished work of Christ on the cross. Iniinsulto mo ang tinapos na gawa ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo. Mali po yun. Hindi natin ginagawa yung binamana ng palataya. So number 3 na tayo, how to properly understand the Bible. All Scripture is useful, but not all Scripture is written to you, and not all Scripture is written for you to apply in your life. See? Gaya ng 2 Chronicles 7:14. Number 4, all Scripture is there for you to learn from, to help you, to inform you who God is like, His will and His ways, and how He relates to people throughout history. So how does God relate to people? That's number 5. It's through covenants. Okay, church? So paano nakikipag-ugnayan
At paano kumikilos ang Diyos? Sa pamamagitan ng kasunduan or covenant. Amen. Para mawala na po yung confusion because today, meron pong tinatawag na binabalik nila yung doktrina ni Marcion. This is Marcionism. Na meron dalawang Diyos because hindi nila ma-reconcile na bakit ganon yung Old Testament God mabagsik, yung New Testament God mabuti at mapagmahal. Hindi nila ma-reconcile ito at wala silang maisagot kasi pangkaraniwan ang sinasabi ng maraming mga preachers, God is sovereign, you don't have to question Him. Yun nga, may sinabi pa ako kanina. Narinig ko rin this week, sino ka para questionin ng Diyos? Hirap yun, di ba? Now may sagot po ang Diyos sa atin. And please, listen. At sa mga katusunin lang, paki-share po yung message na ito. Ako po, confident ako dito because napakalinaw po ng salita ng Panginoon. Biyaya po ng Diyos. Sa Kanya po ako kumukuha ng confidence. So once again, number 5, how do we properly understand the Bible? The Word of God? God works through covenants. Alam niyo po, sabi ng mga theologians, ang covenants o kasunduan ng Diyos ay nasa 7 o 8. Ano po ito? But, church huwag niyo na pahirapan ang buhay ninyo kasi sinasabi ng iba, ang dami pala, pastor, paano na yan? Malilito na ako. Hindi po. At least, you must know the 3 major covenants. Pag sinabing must, it's an imperative statement para hindi po kayo maluloko ng mga kumakalat na mga maling katuruan. Ano po yung mga covenants ito? Edenic covenant, Adamic covenant, Noahic, Abrahamic covenant, Mosaic covenant. Number 5, no? Number 6, Davidic covenant. And number 7, galing. It's the final covenant, Messianic or the new covenant. Actually, for us, it's hindi siya new For the Jewish people, kaya may new kasi may old. Sa atin po, Messianic covenant. It's the final covenant. Iisa-isahin po natin to. Hindi yung 7 3 lang. And I pray na magbigay po ito ng linaw sa atin at sa mga nanonood po sa atin. Now, si Abraham, nung siya po ay kapampangan pa lang, kasi walang H, siya po ay hindi niya kilala ang Diyos. Ang tatay niya rin po ay polytheist, maraming Diyos. Of course, mapanahong yon. Pero nagpakilala po ang Diyos sa kanya at nagkaroon po ng kasunduan ang mayamang Diyos. Actually, ang ganda ng song natin kanina, Jehovah, Yahweh. It came from the name Hava. It means to be known. Alam niyo, itong issue ngayon ng si Jehovah, si Yahweh, ay sinasabi ng mga katuruan ng Marcion na siya ay evil, siya ay sinungaling, siya ay mamamatay na Diyos. Hindi po totoo yun. Kasi po ang Diyos ng lumang kasunduan ay Diyos din po natin sa bagong kasunduan. Because sabi po ng Biblia, sabi ni Jesus, nung kinote po niya ito, Hebrews 13 verse 8, kinote ng writer ng Hebrew, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Now, alam po ng mga Hudyo, yung the same yesterday, today, and forever, referring to Yahweh. So, hindi siya nagbabago. Now, kung babalikan mo, ang tanong natin, why does God seem so wrathful in the Old Testament, pero sa New Testament, na parang mabait at very loving, paano mo marireconcile? Sabi ng Biblia, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Now, I pray masasagot po ngayon sa ating pag-uusap yung question na yan. Totoo bang mabagsik ang Diyos in the Old Testament, samantalang mabuti po siya sa New Testament? So pag pinaniwalaan natin yon, hindi na po natin tatayuan at hindi na ito po umaakma sa sinasabi ng Biblia that Jesus is the same yesterday, today, and forever. Malilito po tayo. Ano ba talaga, Lord? Now, sundan na po natin. So bilang mananampalataya, at least you know the 3 major covenants. Alamin natin, ano-ano itong 3 major covenants. Unahin natin si Abraham. So nagkaroon po ng kasunduan ng Diyos with Abraham. At ang tawag po sa covenant na ito, para po maintindihan natin at ma-resolve po ang anumang mga kalituhan, and that's why atin pong message for today, it's entitled Resolving Confusions. Sino po dito ang na-confuse na? Diba? Ang hirap na nako-confuse, no? minsan nga pag ang dami mong damit, no? Pag titingnan, ano kayo susuot ko? Ang hirap mamili, nako-confuse ka na. Mas mahirap lalo. Ano nga ba ako? Lalaki o... Kasi ngayon maraming pronoun Meron ako nakitang, maidikit ko lang, meron ako nakitang isang church sa US, Allendale United Methodist Church. Nagsalita yung
member ng LGBT, yung drag queen, heavy makeup, siya nagbigay ng message eh. Nakalagay sa baba, may pangalan. Then yung pronouns niya, she/her/hers. Confused. Grabe, ano? Pati pronoun ngayon, pinakakaingat-ingatan. This is the last days, mga kapatid. And I believe that Jesus is coming very, very soon. Dapat excited na po tayo doon. Wow! Exciting to. Kitang-kita ko yung excitement ni Sister Jen. Woo! Nakaka-excite yun. Excited na po ba kayo? Yes! Alam mo, naniniwala ako, huwag kayong malungkot. Pagdating natin noon, kasama natin ng Panginoon. And I believe, even though, sabi ko nga kay Mrs., kasi wala nang mag-asawa doon eh. Sabi ko sa kanya, Ma, pag nasa langit na tayo, wala mo kong kikindatan. Hindi ko maipapangako. Pero magkakapatid na tayo doon, pero naniniwala ko, tayo pa rin yung community doon eh. Di ba? Makikita na ni Sister Pressy. Woo! Exciting, di ba? Tapos sasabihin na naman sa akin ni Brother Larry pag nakita kami doon, alam mo, tama si Gab, Pastor eh. Tama yung tinuturo mo, sabi nga ni Gab eh. Nandun na, nag-a-usher na si Brother Larry doon. Now, going back sa ating pinag-usapan. So, resolving confusions para mapawi na po ang inyong mga kalituhan. Ang galing po ng Biblia, ang husay na ating Diyos. Napakatalino. So, let's start with the Abrahamic Covenant. Ano po itong Abrahamic Covenant? Tandaan po natin, I'll be giving you, sa covenant na ito, mga covenant sa pag-usapan natin, 3 P. Hindi po ito yung binibigay ng gobyerno, ha? Ito 3 Ps. Yung sa gobyerno yata, 4 Ps, di ba? 3 lang ito. Pero mayaman po ito sa information. Yung first P, mamaya po tuturo ko sa iyo. So, what is Abrahamic Covenant? Covenant ng Diyos with Abraham. It's a foretaste of grace. Patikim. Pinapatikim sa Abraham ng mayamang biyaya ng Diyos. So, ano po yung covenant ng Diyos with Abraham? Okay, so this is from Abraham to Joseph, Genesis 12 until 50. Ito po ang kasunduan ng Diyos with Abraham. Genesis 12, 2-3. And I will make you a great nation. It happened. Kaya nga po, binobomba, talaga namang winawasak ng mga kaaway ang Israel because Abraham's nation is so great. Amen. I will bless you and make your name great. You shall be a blessing. I will bless those who bless you. Take note of this verse. And I will curse him who curses you. Yung first line, I will bless those, plural, lahat na magpapala kay Abraham, pagpapalain ko. And then pagdating sa second line, I will curse him. Naging singular, ibig sabihin particular ang Diyos, sino mang gumawa ng masama kay Abraham at saka sa kanyang lahi, ay susumpain ko. And in you, kinakausap niya dito sa Abraham, and in you, yung you dito sa Abraham, church ha, all the families of the earth shall be blessed. Amen. Ito pa po, ang covenant ng Diyos with Abraham, Genesis 12, 6-7. I will make you exceedingly fruitful. Church, hindi lang tayo fruitful. Hindi lang fruitful si Abraham. Bakit, Pastor, sinama mo sarili mo? Because I am a seed of Abraham. Because na kay Kristo Jesus ako. Seed tayo na Abraham. Hindi man tayo Hudyo, pero lahat ng pagpapala meron sa Abraham, damay tayo. Because we are seeds of Abraham. Amen. And I will make nations of you, and kings shall come from you. Verse 7. And I will establish my covenant between me and you and your descendants after you in the generations for an everlasting covenant to be God to you and your descendants after you. Amen. Ganda ng pangako kay Abraham, no po? So this is the Abrahamic covenant. Yung first P, natatandaan ninyo, it's all about pedigree. Pag sinabing pedigree, hindi po ito yung kinakain ng aso. It's all about birth lineage, okay? Ancestral lineage. Kung kayo ay kalahi ni Abraham, kasama po kayo sa covenant na ito. Lahat na magpapala sa inyo, pagpapalain ko, sabi ni Yahweh, sabi ni Jehovah. Pero sino mang gagawa ng masama laban sa'yo, susumpain ko. Linaw po na sinabi ng Biblia. Okay? So, it's all about birthright. So, yung pagpapala na tinatamasa ni Abraham at na kanyang mga kalahi, pansinin nyo, napakayaman ng Israel. Ito po yung naging karapatan nila, birthright at pamana ng Diyos sa kanila. Wala kang magagawa, blessed talaga ang Israel. Okay? Now, pinatunayan po ito ng Diyos at mababasa ninyo sa Biblia, never once na nagkamali po si Abraham, hindi siya nakatanggap ng any curse, judgment, or punishment mula sa Diyos. Even po yung kanyang mga anak, si Isaac
and of course yung until kay Jacob, until kay Joseph, wala ka mababasa. Never once na siya po ay ni-rebuke, pinunish, or ginudge ng Diyos. Despite yung kanilang questionable morality. Bakit naging questionable ang morality ni Abraham? Alam niyo po, in Genesis chapter 12, alam niyo mga tatay dito, mas mabait tayo kay Abraham. Abraham pa po siya dito. Kasi sa Genesis chapter 12, mabilisan lang pong kwento ito, no? Pero akong babalita sa inyo, this is true. Si Abraham, kasama niya si Sarai. Sarai pa dito. Si Sarai, napakaganda. Sabi niya kay Sarai, pag nakita ka ng mga tauhan ni Pharaoh, mai-in love sa'yo si Pharaoh. Maganda siya eh. Now, para hindi ako mapatay, ang ganda ng reason niya, para hindi ako mapatay, magpakilala tayong magkapatid. Hindi po ba pagsisinungaling yon? To make the long story short, naabuking ni Pharaoh, bakit yun nagsisinungaling sa akin? Siyempre, anong reason ni Abraham? Baka mapatay eh. Alam niyo sa akin, pag ginawa ko kay Mrs. yun, hindi na ako pupunta kay Pharaoh. Si Mrs. pa lang, baka patay na ako eh. Yung ipagkakanulo ko siya na, utol ko to eh, pero nakakita, bakit magkapatid, ibang klase hindi nagbebeso. Ang mga mag-asawa ba nagbebeso-beso? Napaka-awkward naman. Kaya si John, di ko tinatawag, sister wife. Hindi kita sister, wife kita. Di ba? So alam niyo po nangyari? Of course, no? Di ba sabi ng covenant, whoever blesses you, I will bless. But kung sino man mag-curse sa'yo, i-curse ko. Kung hindi po totoo yung covenant na ito, alam niyo, nagsinungaling si Abraham. Abraham pa po siya dito, ha? Pero ang ginawa ni Pharaoh, pinagpala pa siya. Pinagpala siya. Pero sabi ko, Lord, ba't ganon? Si Abraham may problema, nagsinungaling. Dapat siya, kinakastigo. Hindi, pinagpala po siya ng Diyos kung babalikan niyo ang Biblia niyo. Pinagpala siya ng maraming mga lupain. Now, hindi po natapos dito. Walang kadala-dala itong si Abraham. Pagdating sa Genesis chapter 20, same thing happened. Sabi niya, pag nakita ka ni Abimelech, mai-inlove sa'yo itong hari na ito, si Abimelech. Magpakilala tayo ulit magkapatid. Inulit na naman. Walang kadala-dala. Alam niyo, nabuking na naman ni Abimelech. Alam mo, ang ginawa ni Abimelech, of course, ito po ay sa pamamagitan ng Diyos, pinagyaman si Abraham. Lupain. Nagkaroon siya. Itong Abraham na to, napakasinungaling. Kung sabi ko, mas matino pa pala kami kay Abraham eh. Di ba? Now, bakit? Ba't nagkaganon? Pinagpala pa siya ng Diyos. Maraming helpers, maraming mga hayop, maraming mga lupain. Pinamanahan pa siya ng Abimelech. Why? Because God is so faithful with His covenant with Abraham. Kung hindi nagrepent itong si Pharaoh at si Abimelech, mananatili po silang madidisgrasya. Because sino mang gumawa ng masama kay Abraham, susumpain siya ng Diyos. Now, hindi pa nadala. Ginawa din po ito ni Isaac. And the same thing happened, pinagpala pa rin po ng Diyos si Isaac. Now, parang spoiled, ano? Parang spoiled. So, ito po, tumagal until sa panahon po ni Moses, tila ang mga taong yun, nakalimutan na po nila sino ang Diyos ni Abraham. At kung babalikan niyo po ang kasaysayan, bakit kaya si Abraham, nung ibinigay na po yung promised child nila, si Isaac, bakit nung hiningi ng Diyos si Isaac na ihandog, kasi wala po, nakita niya, walang animal sacrifice, di ba? So, nung hiningi ng Diyos ang kanyang anak, para ialay sa kanya, hindi po nagdalawang isip si Abraham. Alam niyo kung bakit? Kasi sa nakalipas ng maraming panahon, napatunayan niya ang Diyos kung gaano tapat at mapagmahal. At hindi mahirap para sa kanya, kung hinihingi mo lang pala yung anak ko, hindi mahirap para sa akin na ibigay sa yung anak ko dahil ikaw ay tapat sa yung pangako. And of course, as we all know, ang kasaysayan, hindi po talaga namatay si Isaac. Nag-provide pa rin po ng animal sacrifice ang Diyos. Ganon kabuti ang Diyos na si Yahweh. Amen? Pwede po ba natin palapakan ng Panginoon? So bakit po kaya pinagpapala ng Diyos itong si Abraham? The answer, it's because of the covenant. Meron pong covenant ang Diyos with Abraham. And this is the Abrahamic covenant. Ano po itong Abrahamic covenant? Based on, ano yung letter P dito, church? It's based on pedigree. It's all about birthright. Okay? Yung lahi. Kung kayo po'y kabilang kay Abraham,
Kalahi ni Abraham, kasama po kayo. Sobra kayong pinagpala at napakadelikado ninyo. Now, balikan naman po natin, after 430 years, panahon na ni Moses. Sila po ay nasa Ehipto. Itong mga taong ito ay inalipin ng mga Egyptians because natatakot sila, ng mga Ehipto. Ang bibilis mga anak ng mga Egyptians, mga Egyptians, mga Hudyo. So, inalipin po nila ito for 430 years. And then, ang maganda po dito, sinugo ng Panginoon si Moses sa kanila para iligtas sila kasi may pangako eh. Sila ay itinalaga ng Diyos para sa kanyang sarili. Di ba pinili po ng Diyos ang Israel para sa kanya? Piniling bansa sila. So, nagsugo ang Panginoon in the person of Moses para pakawalan itong mga pinili niyang bansa sa kamay ng Ehipto. After 430 years. Alam niyo po, habang sila po yung naglalakbay, sila po pala ay pinakawalan after the 10th plague. Ang tigas ng puso ni Pharaoh. So, habang sila po yung naglalakbay patungo sa promised land, ang buti ng Diyos. During daytime, He provided a pillar of cloud para hindi naiinitan yung mga tao nun. So, meron silang air condition. Hindi yung mga ganyan, ha? Pillar of cloud. Wow. Habang naglalakad sa sa wilderness patungo sa promised land. And at night, the Lord provided pillar of fire para hindi sila giniginaw. Galing, ano? So sa kabila po nito, pinagpapala sila ng Diyos because in this dispensation, nasa ilalim sila na tinatawag na Abrahamic Covenant. So sila po, kahit na ang titigas ng ulo ng mga Israelita, pinagpapala pa rin po sila ng Diyos. Why? Because they were under the Abrahamic Covenant. Sundan po natin ang kasaysayan. Exodus 1, chapters 1 until 18. Israel under the Abrahamic Covenant. So from Egypt to Mount Sinai, ito po ang nangyari sa kanila. Exodus chapter 12, Passover lamb. Sila po, sabi ng Diyos sa kanila, pahiran ninyo inyong doorpost and lintel ng dugo ng lamb at kayo ilalagpasan ng anghel ng kamatayan. It happened. Amen? Exodus chapter 12. Nung sila po ay nasa pampang ng Red Sea, nagreklamo sila dito eh. Sabi nila kay Moses, dinala mo ba kami dito para mamatay? Tingnan nyo na walang logic ang mga Israelita. Kaya nga kayo niligtas, tapos papatayin sa ilang. Kasi pag tingin naman nila talaga sa likod nila, nandun ang mga Egyptians. Wala silang mapuntahan sa kaliwa, sa kanan, at sa harapan nila Red Sea. Now, ang ginawa ng Diyos, binuksan niya ang Red Sea, pinatuyo ang kalsada, at nakadaan po sila. Pero, mind you, reklamo po sila na reklamo. Pero wala pong ginawa ang Diyos sa kanila. Amen? And then, in Exodus 15, umiinom sila ng tubig, nagreklamo na naman, ang pait ng tubig. Alam niyo po, ang mga taong propensity ng tao reklamador. Amen? Pero hindi yung mga tiga SJC. Amen? Hindi tayo mga reclamator, di ba? Amen. Tayo ay grateful. Amen. Sila, ang pait. Anong ginawa ng Diyos sa kanila? Sila ba ay pinarusahan? Hindi po. Ginawang 7-up yung tubig. Pinatamis. From bitter to sweet water. Exodus 16. Nagreklamo sila, ito na lang ba pagkain natin? Wala tayong makain na iba. The Lord provided them manna from heaven. Alam niyo po ba yung manna? Sa Biblia, it's the bread of the champions. Kaya perfect yung song natin kanina. You are a champion. Isipin mo ang kinakain nila, pagkain, bread of the champions, bread of the angels. Wow. So reklamo, wala kami pagkain, binigyan sila. Wala silang narinig sa Diyos. Wala silang narinig kay Yahweh. Exodus 17, nagreklamo na naman sila. Walang tubig! Nagbigay ng tubig ang Diyos. Water from the rock. So anong napapansin niyo po dito? They were under the Abrahamic Covenant. Kada reklamo, parang sarap ng buhay nila, no? Lord, parang sarap magreklamo. Pag may reklamo, fresh blessing. Reklamo, fresh blessing. Mapait ang tubig, pinapatamis ng Diyos. Bakit ganun? Hindi po ba napakabuti ng Diyos? Why? Because they were in this time, they were under the Abrahamic Covenant. So lahat po ay for a taste of grace. Wala pong sumpa, walang punishment, walang curses, wala anything. Kahit nakakagawa sila ng masama. At napakasama talaga ng ugali ng mga Israelitang ito. Alam niyo ba kung ba't humaba ang balbas at bigote ni Moses at namuti pa? Alam niyo kung ilan po yung Israelitang pasaway na ito? Do you have any idea? 2 to 3 million.
Sabi ko nga, Lord, ako'y pinagpala. Yung ang mga miyembro ng SGC. Konti lang po yung tumutubong balbas at bigote sa akin. Hindi naman namumuti. Isipin nyo si Moses, hirap na hirap. Di ba? Napahawak si Kuya Ed sa balbas niya. Namumuti ba, Kuya Ed? Alam na this. Napapaganon yung mga lalaki. So kaya namuti ang balbas at bigote ni Moses. Sa sobrang tigas sa ulo ng mga Israelitang to. But despite their bad attitude, the Lord blessed them. Why? Because they were under the Abrahamic covenant. Kasi pedigree, ano? Then, tuloy po tayo sa kwento. Nasusundan niyo po ako? Tuloy natin, mga kapatid, Exodus 19, 5-6. Now, meron pong magandang panukala ang Diyos sa kanila. Sabi ng Diyos sa kanila, kung mananatili kayo sa kasunduang ito, which is the Abrahamic covenant, mind you, this is Exodus 19. Wala pang binibigay na kautusan. Okay? Pag nanatili kayo dito, ano yung covenant na ito? Puro blessing lang. It's a foretaste of grace. Now, tingnan niyo po ang propensity ng mga Israelita. In Exodus chapter 16, verse 25, habang sila po ay naglalakbay, sabi ng Diyos sa kanila, on the seventh day, ipangilin natin yung araw ng pamamahinga. Sabi nila, huwag kayong kumuha ng inyong pagkain on the seventh day, magpahinga kayo. Hindi sila sumunod. Alam niyo, nagalit si Moses. Yung mga tinira nilang pagkain, nangabulok. Tigas ng ulo eh. Galit na galit si Moses. Pero ang Diyos, hindi sila pinagalitan. Hindi sila pinagalitan. Baka nga si Moses nagagalit pa sa Diyos eh. Bakit ganoon? Ang titigas ng ulo ng mga anak mo, hindi mo pinapagalitan. Hindi po. Pinagpahinga pa sila. Amen. Now, pagdating po dito sa Exodus chapter 19, verses 5-6, meron pa magandang panukala ang Diyos. Basahin natin. Now therefore, if you referring to the Israelites, will indeed obey my voice and keep my covenant. Church, what is this covenant? It's the Abrahamic covenant. So ano yung Abrahamic covenant? Once again, it's all about pedigree. It's foretaste of grace. Kapag nanatili kayo sa covenant na ito, then you shall be a special treasure to me above all people. For all the earth is mine. And you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words which you shall speak to the children of Israel. Now, alam niyo po, napakayabang na mga Israelitang ito, gaya po ng maraming tao sa ngayon. Propensity ng tao mayabang eh. Gusto niya lagi tayo may ambag para meron tayong may pagmalaki sa Diyos. Nung sinabi ito ng Diyos sa kanila, ang ganda ng offer. Hindi po nila tinanggap. In essence, sinabi nila sa Diyos, Moses, sabihin mo sa Diyos na don't bless us based on His goodness, but bless us based on our performance, on our goodness. Now, nung sinabi po ng mga tao yun at sinabi nila sa napakagandang panukala ng Diyos, Exodus 19, verse 8, then all the people answered together and said, all that the Lord has spoken, we will do. So Moses brought back the words of the people to the Lord. Di nila tinanggap yung magandang panukala ng Diyos sa kanila. You abide or you stay in this covenant, the Abrahamic covenant. No. Sabi nila, hindi. Lahat ng mga sinabi mo, kaya namin gawin. Sa Hebrew syntax, ang ibig sabihin ng Exodus 19 verse 8, and all that God commands us, we are well and able to perform. Di po ba? Tunog mayabang? Sana lang sinabi nila, sige po, susundin namin. Hindi eh. Lahat yan, bring it on, God. We can do it. And then dito na po nagsimula, nag-iba na po ng tono ang Diyos sa kanila. Okay. Ayaw niyong pagpalain ko kayo base sa aking kabutihan. Pagpapalain ko kayo, sabi nila, through Moses. Sabi mo, Moses, sa Diyos, pagpalain kami based on our goodness and performance. So nagkaroon na po ng pagbabago ng tinig ang Diyos para po maintindihan natin. Ito na po ang sabi ng Diyos through Moses, Exodus 19:12-13. You shall set bounds for the people all around, saying, take heed to yourselves that you do not go up to the mountain or touch its base. So hindi na sila pwede makalapit pa sa Mount Sinai. Whoever touches the mountain shall surely be put to death. Not a hand shall touch him, but he shall surely be stoned or shot with an arrow. Whether a man or beast, he shall not live. When the trumpet sounds long, they shall come near the mountain. Kaya po ang mga Hudyo in those days,
Pag nakakarinig sila ng trumpet sound, natatakot sila. If you're under the law, mararamdaman niyo po pag, yung iba nga pag may tumutunog daw na trompeta, natatakot sila, dumating na ba si Lord? Dapat hindi ka natatakot Di ba? Kasi dapat excited ka Pero if you're under the law, matatakot ka talaga. Now, dito sabi ng Panginoong Diyos, sino mang lalapit, hindi na pwedeng lumapit. Kung kayo po may mga alaga nun, mamamatay din po sila. Ang bigat, ano? Bakit parang biglang naging mabagsik po ang tinig ng Diyos dito? What do you think? Now, pag sinabing ng mga Hudyo, bless us based on our goodness, ang hinihingi ng tao, hindi na po biyaya. Ang biyaya po, ang ibig sabihin ng grace is undeserved favor. Wala kang inambag, wala kang ginagawa, pero pinagpapala ka. Now, ang sabi ng mga Israelita, bless us based on our goodness and faithfulness and based on our efforts. Ang gusto nila, gantimpala. Gantihan mo yung aming kabutihan, yung aming pagsunod, yung aming obedience. So ngayon, nag-iba na po, nagkaroon na ng pagbabago. Tingnan po natin ang pagbabago. This time, so sabi ng Diyos, ayaw ninyo nang manatili kayo sa Abrahamic covenant. Okay, let's make a new covenant. This is the Mosaic covenant. Obvious naman. Mosaic, it's a covenant between God and Moses. Now, itong Mosaic covenant, it's a law-keeping covenant. So, yung Abrahamic covenant kanina, walang conditions. Tatanggap lang sila. Puro blessings lang, blessings. Lahat pa na magpapala sa kanila, pagpapalain din. Pero, sino mang hindi magpala sa kanila, susumpain ng Diyos. But this time, the Mosaic covenant, it's a law-keeping covenant, conditional na. Tingnan po natin, bakit conditional, Laverne? It's from Sinai to Simeon. Bakit Sinai? Dito na po ibinigay yung kautusan. Do you follow me, church? Okay? Sa Mount Sinai. Exodus 19 till Matthew chapter 1. Now, ito na po yung bagong kasunduan ng Diyos with the children of Israel. Deuteronomy 11:26 until 28. Behold, I set before you today a blessing and a curse. Nakita niyo po, may pagbabago na. So, sundan niyo po ako, church. So, a blessing and a curse. So, sinasabi dito ng verse 27, the blessing, if you obey the commandments of the Lord your God. And verse 28, and the curse if you do not obey the commandments of the Lord your God. So, conditional na. If you want to be blessed, i-follow mo ang commandments ng Diyos. Pag hindi mo na tupad yan, may kasamang sumpa. Kaya po marami mananampalataya sa ngayon, pag kayo po ay nasa ilalim ng covenant na ito, it's based on your performance. Pag nakasunod kayo, mararamdaman nyo ang pagpapala ng Diyos. Pero pag hindi po kayo nakasunod, may kasamang sumpa. Wala kang magagawa. Yun ang gusto mong kasunduan Because James chapter 2 verse 10 tells us, for whoever shall keep the whole law, and yet stumble in just one point, you are guilty of all. Mind you, church, ang lahat po ng kautusan ng Diyos ay 613. Levitical law ay 603. Once again, Sister Jackie, ilan ang 10 Commandments? Napaisip si Sister Jackie. Ilan nga ba? Tita Lorna, ilan? 10. Palapaan natin, Tita Lorna. Naunahan ka, Sister Jackie. Galing, ha? Bihira yon. Wisdom yon. Wisdom talaga. Yan ang nagagawa ng puting buhok. Daig mo pa si Moses, tita. So, isipin mo, you have to, sabi ng mga maraming churches today, hindi. Pinalaya lang ang mga mananampalataya sa Levitical law, ceremonial laws. Hindi kasama dito yung moral laws, which is the 10 Commandments. Hindi po. It's a composite whole. Hindi mo pwede paghiwalayin yon. Dapat, diretso mong gagawin yon. Now, sabi po ng Biblia, dito ka na nga lang sa 10 Nagawa ko yung 9. You missed one. You were guilty of all. Sabit ka pa rin. Kaya hindi tayo pwedeng maging matuwid in keeping the law. Now, let's go back. What is this covenant all about? The Mosaic covenant, this time, di ba yung Abrahamic covenant, yung P doon ay pedigree. So exclusive yan, yung Abrahamic covenant for the Jewish people. Now, ito pong Mosaic covenant, exclusive pa rin sa Hudyo. Pedigree. But this time, may performance na. That's the second P. May performance na. So, pedigree plus performance. So, birthright plus behaving right. Kasi pag nag-behave right ka, pagpapalain ka ng Diyos if you keep His commandments.
Pero pag hindi mo nagawa ang kanyang commandments, you miss one, you are guilty of all. May kasamang sumpa. Okay? So obedience equals blessing. Disobedience equals curse. Okay, curses po yan, mga kapatid. So is this good news? No. Bad news too. Sana doon na lang sila natili sa Abrahamic covenant, for a taste. Puro blessings lang. Wala kang magagawa. Yun ang kasunduan ng Diyos eh. If you stay in that covenant. Pero sabi ng tao, sabi ng mga Hudyo, alam niyo ng mga tao, mayabang. Alam niyo, doon nga lang sa pagtatago ng, sabi ng Diyos, huwag nga kayo magtabi ng mga pagkain, mabubulok yan. On the seventh day, pangilin natin ang araw ng kapahingahan. Doon nga hindi sila nakasunod. Pero nung sinabi nila sa Diyos, lahat ng ipag-uutos mo kaya namin. Doon nga lang, hindi ka nakasunod. Dito pa. Yabang natin, Yabang na mga Israelita. Sabihin nyo, yabang nyo mga Israelita. Kasama tayo. Ganun ang propensity ng mga tao Okay? Now, see the big difference. Abrahamic covenant based on pedigree. Mosaic covenant based on pedigree. So, ibig sabihin, exclusive po ito sa mga Hudyo. So, mga Hentil, huwag nyo sinasama sarili ninyo. And performance, plus performance. Now, Abrahamic, ang ganda po ng covenant dito ng Diyos with Abraham. Genesis 12 verse 3, I will bless those who bless you and I will curse him who curses you. And in you all the families of the earth shall be blessed. Samantala, ang Mosaic covenant, ito naman. The blessing, sabi ng Deuteronomy 11:27 till 28, if you obey the commandments of the Lord your God. And the curse, if you do not obey the commandments of the Lord your God. So, conditional na. So, dapat, if you want to be blessed, you have to do this. Dapat perfect obedience, Hindi pwedeng 99.5. Hindi rin pwedeng 99.9%. It should be 100% if you want to be blessed. Kasi pag meron kang nakaligtaang isa, Lord naman, isa lang No. Still, you will be cursed. Kasi po ang law, mataas ang standards yan, pristine standards. Hindi po siya magiging kautusan kung pwede kang makiusap. Hindi pwede. Ang law dapat sundin lahat perfectly, 100% obedience for you to be blessed by God. Now, bakit ko sinabing para sa mga Hudyo lamang po ito? Ito po ang pagpapatunay ng talata. Pag may nagtanong sa inyo that the law was given exclusively to the Jewish people, may verse po dyan. Ephesians chapter 2 verse 12. That at that time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel. So, hindi tayo kasama sa commonwealth ng Israel. And strangers from the covenants of promise. See? Hindi tayo kasama doon. Having no hope and without God in the world. Pero buti na lang, dumating si Kristo because of His blood. Kasama tayo sa mayamang pangako sa atin ng Diyos. Amen. Palapaan natin ang Panginoon. Now, tingnan niyo po ito. Romans chapter 4 verse 15. Because the law brings about wrath, for where there is no law, there is no transgression. Yung kumakalat pong katuruan sa ngayon, tinuturo po nila na yung totoong ama ni Jesus, it's God of the Most High. Ang pangalan po nito sa wikang Hebreo, it's El Elyon, God of the Most High. So si God of the Most High, El Elyon is different from Yahweh. Dahil nung ibinigay daw ang kautusan, according sa mga Marcionist, nung ibinigay ni Yahweh ang kautusan, mukhang nagkamali daw po siya. At na-enslave daw ang mga tao, mga believers. That is not true. Ibinigay po ang kautusan for us to see how sinful we are. Yun po ang purpose ng kautusan. Kasi sabi po ng talatang ito, Romans 4:15, because the law brings about wrath. Pansinin nyo, nung dumating ang kautusan, umigsi ang buhay ng mga tao. Di ba sa Bible? Kasi pag hindi nila nasusunod na kautusan, merong sense of guilt. Di ba halimbawa, nung araw na alala ko, nung ako po ibago-bago mana ng palataya, sabi sa akin ng aking mentors at ng aking pastor, Laverne, Kristyano ka na, umayos ka na. Ayusin mo na yung pagkilos mo. Now, pag nangako ka sa Diyos, tuparin mo. Maraming pagkakataon, pag nangako ko, hindi natutupad. So, mangangako ka na naman, Lord promise, until nagkakaroon ka ng sense of guilt and condemnation. The law brings wrath. Now, sabi pa ng second part, pakita natin. For where there is no law, there is no transgression. Amen. Ano po ibig sabihin nito? For example, dito sa Las Piñas. Nung tayo po ay walang batas na pinapairal. Halimbawa, wala. Anong speed pwedeng magpatakbo na sasakyan? Pero nung naglagay ng batas hanggang 120 kilometers per hour lang, pag hinuli ka ng
namamahala dito sa Las Piñas, it's just okay because meron ng kautusan. Pero nung walang kautusan, walang paglabag. Amen? Okay, subukan po natin ito. Alam kong ginawa ko na to before. Di ba? Pumikit po kayo. Dilat. May nakita kayo? Wala, di ba? O ngayon, susubukan ko kung gaano kayo masunurin. Pumikit kayo. Huwag kayong mag-isip ng litsyong manok. Huwag na huwag, please. Yun ang kautusan natin. Tumilat kayo. Anong nakita nyo? Merong hindi nagsasabi na totoo dito. Litsyong agila pala nakita. Ano? Nandun pa rin sa kabila. Nandun pa rin nung last Sunday na message si Kuya Gio. Naiwan doon sa agila. Pero niluto na ngayon, ha? So, for where there is no law, there is no transgression. Hindi ko kayo pinagbawalan kanina, di ba? Pero nung pinagbawalan ko na kayo, yun na. Lumabas na yung natural. Bawal mag-isip ng inihaw ng manok. Naiisip natin. Pero kanina wala naman eh. Di po ba? Amen? So tuloy po natin. So dito na ngayon, Exodus chapter 20, under the Mosaic covenant, when Yahweh gave the 10 commandments, when Israel complained, they died. Okay, tignan po natin ang kasaysayan, ha, mga kapatid. Exodus 23:4, sabi ng Diyos sa kanila, "You shall have no other gods before me. You shall not make for yourself a carved image or any likeness or anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth." Naalala niyo habang naglalakbay po mga Israelita, may ginawa ba silang Diyos-Diyosan? Wala, di ba? Wala pa. Now, nung umakyat si Moses sa Mount Sinai, sabi niya, dito lang kayo, aakyat ako sa Mount Sinai, ibibigay ng Diyos yung 10 utos. Nung ibinigay ang 10 utos, nung wala pa yung 10 utos, walang pagkakasala. Pero nung binigay na yung 10 utos, meron ng pagkakasala. Pagkabigay ng 10 utos, pagbaba ni Moses, ano yung kasalanan na dinatnan ni Moses? Gumawa sila ng Diyos-Diyosan. Golden calf. Pero nung habang naglalakbay sila, wala pang binibigay na kautusan, hindi nila naisip yon. So, totoo nga ang sinasabi ng Romans 2:15. Balikan po natin. Romans 2:15. For where there is no law, there is no transgression. So, nung ibinigay na po ni Moses, sa pamagitan ng Diyos, of course, I should say, binigay ng Diyos ang kautusan through Moses, pagbaba niya, natagpuan niya ang kanyang mga kababayan, meron ng Diyos-Diyosan. So, ano yung nilabag nilang utos? Commandment number 1. Nakita niyo na yun? Kagaya kanina, inuutosan ko kayo, huwag kayong mag-isip ng inihaw na manok. Nilabag niyo yung aking kautusan. So mamaya, hindi po tayo kakain. Magpa-fasting tayo mamaya after the church. Now, ito na. Nung first Pentecost, may nangyari. Kasi nung pagbaba ni Moses, nakita niya, may mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ito po ang utos ng Diyos through Moses. Exodus 32:28. So the sons of Levi did according to the word of Moses. Sabi niya, lahat ng mga sumamba, pagpapatayin. Sino po nag-utos? Si Lord, si Yahweh. Now, alam niyo po, bakit first Pentecost? Pag sinabing Pentecost, 50 days after. 50 days after ng ano? Nung pinahid po yung dugo ng lamb sa doorpost and lintel, nung sila po ay nasa Egypt, bumilang ka ng 50 days, nasa foot of Mount Sinai po sila, the law was given. When the law was given, tingnan niyo po ito, pag ibinigay ang kautusan, 3,000 died. Basahin po natin, ha? Exodus 32:28. So the sons of Levi did according to the word of Moses, and about 3,000 men of the people fell that day. Kaya pala sabi ng 2 Corinthians chapter 3, the Spirit gives life. Pero yung kautusan, yes, amen. It brings death. For the letter it kills, but the Spirit gives life. Ito po yun. So when the first Pentecost happened, once again, Pentecost, 50 days after the blood of the Lamb was shed doon sa doorpost and lintel, bilang ka ng 50 days, that's the first Pentecost. At the foot of Mount Sinai, bumaba si Moses, 3,000 died. Okay. That's the first Pentecost. Nakakalungkot. At hanggang ngayon po ay kino-commemorate po nila ito. So Israel, this time, under the old covenant or Mosaic covenant, tignan niyo po ito. In Numbers chapter 11, nag-complain po sila
pinadalan sila ng salot, plague. And then, Numbers chapter 12, nag-murmur si Miriam against Moses, dinuraan po siya ng Diyos. Kung mababasa niyo po, nagkaroon siya ng leprosy. Nandudura pala ang Diyos. Numbers 13 and 14. 10 spies spread among the Israelites a bad report about Canaan. Naalala nyo, 12 po sila. Pinadala sila ni Moses dun sa Canaan, yung promised land. Yung 10 spies, nagbalita sila na maling balita. Sabi nila, yung lupaing yun, ay maraming higanti doon. Mali yung binalita nila at nagbigay ng takot sa mga kababayan nila. And then ano pong ginawa sa kanila ng Diyos? They were struck down and died of a plague before the Lord. Bilis, namamatay. And then Numbers 15, a man found collecting woods on Sabbath day. Alala niyo po, binigay na po yung 10 Commandments dito. At tinanong ni Moses ang Diyos, anong gagawin ko po, Yahweh? Sabi ng Panginoong Diyos, you should stone that man to death. So, isipin mo, nagpupulot ka lang ng kahoy. Kaya yung mga nagpupulot ng kahoy, iwas-iwasan nyo. Lalo na kung hindi sa inyo yung kahoy, ha? Bahay ng kapitbahay. Tsaka huwag siya namimitas ng kalamansi na may kalamansi. Sino yan? Number 16. Basahin natin. A man named Korah and 250 community leaders challenged Moses' leadership. Now, ano po nangyari dun sa mga taong ito? God opened the ground, swallowed up Korah and his entire household alive. Buong pamilya niya, kinain ng lupa. And then sent out fire from his presence. Ang Diyos po ang nagpadala ng apoy that burnt Korah's followers to death. Now, bakit gano'n? Napapaisip ka? Napapaisip ka talaga, parang ang bagsik ng Diyos in the Old Covenant, in the Old Testament, di ba? Now, tingnan po natin. Bakit nga ba nangyayari po ito? And then, after number 16, makalipas po ng isang araw, na-freak out yung mga tao. Siniksisi nila si Moses sa mga tragedies na ito. And even ang Diyos, sinisisi nila. Alam niyo po, nung araw na yon, nung sila po yung nagreklamo, nagpadala ng ahas. Actually, nandun na yung mga ahas, yung mga fiery serpents. And 14,700 were killed that day. Numbers 21. The people grumbled against God and Moses because of their food and water. Wala lang silang tubig at pagkain. Ito mga taong to sobrang gutom na gutom. At ang ginawa sa kanila ng Diyos. Basahin natin. God sent among His own people fiery serpents and they beat the people and many of the people of Israel died. Ito yung inutusan ng Diyos si Moses na make a bronze serpent. Naalala niyo yung tagpong ito? Alam niyo kung ilan po namatay dito once again? 14,700 Israelites. Na mapapaisip kayo, sandali lang. Bakit namamatay ang mga Hudyo sa mga panahong iyon? Bakit? Dahil ba, sino nagbago? Nagbago ba ang Diyos? Akala ko ba, He is the same yesterday, today, and forever? Nagbago po ba ang mga Israelita? Reklamador pa rin sila eh. Nagbago ba ang Diyos? Hindi po. Anong nagbago? Covenants. Para hindi tayo nalilito. Tapat lang ang Diyos, di ba sabi niya? Conditional eh. If you follow me, I will bless you. But if you will disobey, curse will come your way. Ganun lang kasimple. Hindi po mamamatay tao ang Diyos. Siya po ay tapat lang at nakipagkasundo ang Israel sa Kanya. O di gawin natin, sabi ng Diyos. So sa ilalim po ng lumang kasunduang ito, ang bawat pagpapala po ay nakabase sa kanilang 100% performance. At ang sumpa po ay nakabase sa kanilang hindi pagsunod sa kautusan ng Diyos. But God is so good. Alam niyo po ba, when God gave the law, yung mga sumunod na pagkakataon, nag-provide po siya ng way out o way of escape para hindi po nangamamatay ang mga taong ito. Dito na po ibinigay ng Diyos yung animal sacrifices. Pag hindi nakasusunod ang mga tao, kailangan nilang pumatay para mag-atone sa kanila, para pamalit sa kanila. At yung dugo ng mga hayop na ito, ang siyang tatakip sa kanilang mga kasalanan para hindi na po sila mapasailalim pa sa mga sumpa at anumang kamatayan. So mabuti po ba ang Diyos? Mabuti pa rin. At mabuti talaga ang Diyos. Amen. Hebrews chapter 10, basahin po natin ito. But in those sacrifices, sabi ng verse 3, there is a reminder of sins every year. So ano pong ginawa ng Panginoon na way of escape? He provided an animal sacrifice for them. For it is not possible that the blood of bulls and goats could take away sins. Kasi po, ang efficacy lang ng dugo ng hayop in those days
para sila po ay maligtas sa kapahamakan at kamatayan. It only lasts for 1 year. Kaya po sabi ng talata, for it is not possible that the blood of bulls and goats could take away sins. Ano lamang kung posibleng nagagawa ng mga dugo ng hayop? Tinatakpan lang yung kasalanan for 1 year. And then after 1 year, they have to gawin na naman nila yung animal sacrifice na yon. On the Day of Atonement, ang tawag nila doon ay Yom Kippur. Verse 5, therefore, when He came into the world, He said, itong sabi ni Jesus, yung He si Jesus, sacrifice and offering you did not desire. Sabi niya, Father, itong mga sacrifice na to under the old law-keeping covenant, hindi mo ito pagnanasa, hindi mo ito gusto. That's why, yung body ko, sabi niya, you have prepared for me. Inilaan ng Diyos ang kanyang bugtong na anak to be His lamb para sa atin. Alala niyo yung song, di ba? Kordero ng Diyos. Actually, yung tamang term doon, na nag-alis. Sa lumang kasunduan, it's a shadow of good things to come. Pumapatay sila ng mga kordero para takpan ang kasalanan ng mga Hudyo. Pero sabi ng Diyos, hindi ako natutuwa dito. Ayoko to. And then after 1,500 years, from the time of Moses, isinilang na po ang Panginoong Hesukristo after 1,500 years. Ganun po katagal na pumapatay sila ng mga hayop for the covering of their sins. Every single year. So isipin nyo, gaano karaming namamatay ng mga hayop. Pag wala kayong pera, pwedeng ibon. So pag nagpapatay kayo ng ibon in those days, alam ng komunidad ninyo, walang pera to, mahirap. Isipin nyo, kahit nung araw, no, merong discrimination. Pero pag mga bulls and goats, mayaman to. Mayaman ay pinapapatay. Pero hindi po natutuwa ang Diyos doon. That's why He provided His Son for us on the cross. Tuloy po natin ang pag-aaral. So God sent His Son. And that's why it's called the Gospel. Euangelion in Greek. It means the good news. So pag pinag-usapan natin ng good news, it's not about the old law-keeping covenant. It's not about the Ten Commandments. Hindi po good news, hindi po gospel ang Ten Commandments. Kaya po may good news kasi po hindi po kagandahang balita ang old law-keeping covenant. Magkakamatayan po sila. At bakit good news? Kasi po gagawa na po at gumawa na ng kasunduan ang Diyos sa kanyang bugtong na anak. At ang mapapagpala po hindi lang mga Hudyo. Bakit good news? Kasama na tayong mga Hentil. Wow! Parang hindi kayo natuwa doon mga kapatid. Dapat palapaan natin ang Panginoon. Kasama na tayo sa covenant na ito. And that's why this is called the good news. From John to Jesus. Sinong John ito? Hindi yung kapitbahay natin. Si John the Baptist po ito because he is the last prophet of the Old Testament. Huling-huli na siya, si John the Baptist. Na Matthew 1 until Acts chapter 1. Now, sundan natin. John 1:29. The next day, John saw Jesus coming toward him and said, behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Now, John 1:17, for the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. Now, tingnan niyo po ang mayamang verse na ito. For the law was given through Moses. Moses, just a servant of God. But grace and truth came through the Son of God, Jesus. Now, bakit po superior si Jesus? Because tingnan niyo po dito, Moses, ito po yung makita lang natin kahit two major covenants na intindihan natin. Si Moses, ano po yung first miracle na ginawa ni Moses? Water turned into blood. It's a picture of death and mourning. Di ba? Pero what was the first miracle of Jesus Christ? Water turned into, hindi lang basta wine, best wine. Kasi, ang pinatunayan niya dito, bakit tinanong ako ni Kuya Natnat kanina, Kuya Laverne, bakit may wine sa kasalan? Kasi pinapakita dito ni Jesus that He is the Lord of time. Bago po kayo makagawa ng wine, matagal. Una, gaano po pinapatubo ang grapes? Dapat 3 years. And then para masarap ang alak mo, 5, 10. Di ba yung mga alak, meron pa mga 25 years? Now, dito pinakita ng Panginoon, kinumpress niya yung time. Kahit in-snap lang kaya kong gumawa ng, hindi po basta wine, best wine. Ano po ang significance ng wine? It's a picture of life and celebration. Wow! So, for the law was given through Moses, just a servant, but grace and truth came through Jesus, the Son of God. Amen. So, makita natin, ang ganda po ng ginawa dito ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. So, dito na ngayon, isinakatuparan, na-ratify, na-establish
Hindi po through the birth of Christ, but through His death, ang tinatawag na new covenant of pure grace. Yung kay Abraham kanina, foretaste lang, patikim lang. Maganda yun, kasi puro blessings eh. Yung kay Moses, hindi ho maganda yun, kasi may conditions na eh. But this time, bakit po good news? Because ang covenant po na meron tayo kabilang, no covenant for the Jewish people, kasi meron silang old, pero tayo ito lang nag-iisa nating covenant. Dito tayo nakasama. This time, yung covenant na ito, it's pure grace, walang halo. Full grace. Wala tayong idadagdag. Bawal dito ang mekos-mekos. Come on, church, say this with me. Bawal ang mekos-mekos. Walang mix dito. Pure grace. Amen. Are you blessed, church? Di ba? This happened from, palakpakan natin ng Panginoon. This happened from Pentecost till eternity. So tuloy-tuloy na po ito. Hindi na matatapos ito. Acts chapter 2 until Revelation 22. Now Hebrews 9:16 till 17. Kailan po nangyari ito? Kailan na-ratify ito? It's not through the birth of Christ, but through His death. For where there is a testament or covenant, there must also of necessity be the death of the testator. Para ma-ratify, para matanggap ng may kaganapan ng isang kasunduan, di ba? Yung will. Halimbawa, si Lolo, para mapasa atin ang kanyang kayamanan, kailangan mo nang magkaroon ng kamatayan, si Lolo. Kaya masakit para kay Lolo na sabi mo, Lolo, akin na yung kayamanan ko. As if saying, Lolo, mamatay na po kayo. Kasi para ma-ratify yung testament, yung will, dapat mamatay mo na yung testator. Amen? So namatay po ba si Jesus para sa atin? Yes. So naganap na, meron ng bagong kasunduan. Verse 17, for a testament is enforced after men are dead, since it has no power at all while the testator lives. So praise God. Kaya pala namatay ang Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo para mawala na po yung lumang kasunduan ng kautusan at maitatag na itong bagong kasunduan ng purong biyaya. Kaya po nagdiriwang tayo sa kamatayan ng Panginoon because kung hindi po siya namatay, wala pong bagong kasunduan ng purong biyaya. Hindi ka rin kabilang sa lumang kasunduan ng kautusan. Kaya po ang mga hentil, saan tayo dadamputin? Sa kangkungan, sa okrahan, at kung ano-ano pa mga gulay. Malamang dadamputin tayo sa bahay kubo. Lalo na tayong mga Pilipino, sa bahay kubo tayo dadamputin. Pero praise God. Dahil po sa kamatayan ni Jesus, na ating Panginoong Diyos, nagkatawang tao in the person of Christ, na-ratify and establish this new covenant of pure grace. Kung maganda po yung kay Abraham, puro blessings, mas maganda to. Wow! Hindi po ito naintindihan ng marami mananampalataya. Now, when the Pentecost was fully come, Acts chapter 2 verse 41, ano po itong Pentecost na ito? In the New Testament, naalala niyo yung Pentecost kanina, the first Pentecost? It happened, Pente 50. Tandaan niyo po yun ha. 50, nung pinahid ng mga Israelita sa kanilang doorpost, yung dugo ng lamb, bumilang sila ng 50 days, that's the first Pentecost. Ano itong Pentecost fully come in Acts chapter 2? Sa kamatayan ni Jesus, He is the Lamb of God, ipinahid, nabubuo ang kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo, bumilang kayo ng 50 days, nandun ang mga alagad ng Panginoon, mga nananampalataya sa Kanya, in the upper room, that's Pentecost, ibinigay ang Kanyang Espiritu, tignan po natin ang nangyari. Then those who gladly received His word were baptized, and that day about 3,000 souls were added to them. Wow! Now tignan po natin, see the big difference. During the first Pentecost, nung ibinigay ang kautusan, 3,000 died. Nakita niyo po yon? Exodus 32:28. But when the Pentecost was fully come, in Acts chapter 2 verse 41, 3,000 got saved. The letter kills, the old law-keeping covenant, the Ten Commandments killed. Kasi yung letter po dito, isinulat ito ng Diyos through His finger at inukit sa bato. The letter kills, but the Spirit, the Holy Spirit, when they received the Holy Spirit, gives life. 3,000 got saved. Wow! Nakita niyo po, ang husay na pagkakasulat ng Diyos. So, madali lang pong i-reconcile ito. Kaya hindi kayo gagawa ng iba pang Diyos. Isa lang pong Diyos natin. Yahweh and El Elyon, isa lang po siya. Hindi po pwede magkamali ang Diyos. Ang problema lang na maraming preachers nowadays, hindi nila alam ang covenants. It's really important. Kaya nagkakamali ang maraming mga mananampalataya. Hebrews 8 verse 6.
But now he has obtained a more excellent ministry. Bakit more excellent ministry? Kasi po yung luma, yung Old Testament covenant, pwedeng excellent lang siya. Now, a more excellent ministry. Now, let me give you an illustration. Halimbawa, nagkita tayo. Nakita ko si Kuya Albert. Pare, ang ganda naman ng girlfriend mo ngayon. So, ibig sabihin, yung nakaraan, hindi kagandahan. Nakita niyo po ibig sabihin nun? Yun po ibig sabihin nito. Pakita natin once again in verse. But now, he has obtained a more excellent ministry inasmuch as, bakit? Jesus is also mediator of a better covenant which was established on better promises. Yung old keeping covenant, wala pong mediator yun. It's between God at saka ng tao. Kaya pumalpak ang tao eh. But this time, hindi papalpak itong covenant natin because we have a mediator in the person of Jesus Christ. And that's why this covenant is established on better promises. Why? Dito talagang palakpakan natin ang Panginoon. Bakit? Dito tataas ang kilay ng maraming mga tao. Alam niyo po, this is the truth. Bakit better promises? Because whether you obey or disobey, may pagpapala pa rin kayo ng Diyos. Ang tawag dito, hindi po ito gantimpala. Biyaya. Now, sinasabi ng mga tao, now, binibigyan mo ng lisensya ang mga tao magkasala. Hindi po. Ang tunay na Kristiyano, sabi ng Biblia in Romans chapter 2 verse 4, God's goodness will lead that person to repentance. Pero pag hindi po tunay na Kristiyano yan at nagpapanggap lang, nasa biyaya pala ako, gagawa ako ng kasalanan. Hindi po tunay na mananampalataya yun. Pero yung tunay na mananampalataya, napakabuti ng Diyos. Dahil napakabuti niya, hindi ko siya sasaktan. Ito yung tunay na mananampalataya. Pero kapag nagre-rejoice ka, nasa biyaya, pwede ako mandaya. Nasa biyaya naman eh. Hindi po tunay na Kristiyano yun. Ang tunay na Kristiyano, nakikita mo ang kabutihan ng Diyos at ang banal na Espiritu ang kumikilos sa'yo. Kaya hindi ka nai-inlove sa pagkakasala. Amen? Are you getting this, church? Diba? So ito yung pure grace. Whether you obey or disobey, wala kang magagawa. Pinagpala ka na ng Diyos. 2 Corinthians 1 verse 20, for all the promises of God in Jesus, in Christ, are yes. Kaya po pag may sinasabi ako dito mga promises, ang kininyo, amen, yes, and in Him, amen, to the glory of God through us, through you. This is good news. Kaya po good news eh. Amen. Para po maintindihan natin. And that's why tayo po, mga mananampalataya, gumagawa tayo ng Facebook Live, gumagawa kami ng Reels because we would love for you to know the good news of the gospel of Jesus Christ. Marami pong churches ngayon nasa Mosaic Covenant. Minsan pumupunta ng New Covenant, hinahalo-halo nila. Alam niyo po, delikado yan sa mga mananampalataya. Kapag kayo po'y mekos-mekos or mixed message, yung kaliwang paa nakatapak sa Mount Sinai, representing Old Law Keeping Covenant. Yung right foot nakatapak sa Mount Zion. This is the mountain of God, representing grace. Alam niyo, geographically speaking, nasaan kayo? You are in Babylon. Alam niyo Babylon? Place of confusion. Kaya kayo confused. Now, para matanggal na po, ma-resolve na yung confusion na ito, wag yung kabilang paa nandito, yung isa nandito, para kayong, kumbaga sa isang taong lover, hindi ka sweet lover, dalawa eh. Dalawa, hindi pwedeng dalawa. Isa lang. Dito ka sa Old Law Keeping Covenant or dito ka sa New Covenant. Make a decision. Tayo po, dito tayo nakatapak. Because this is pure grace, full grace. Amen. Is this good news, church? Yes naman. So ano ngayon ang New Covenant? Ano yung pangatlong P? Yung Abrahamic Covenant, let's do a quick review. Ano yung covenant kay Abrahamic? Ano yung P? Pedigree. Pagdating kay Mosaic, pedigree plus performance. Dito ngayon sa New Covenant, ano yung P? Possession. Now, you just have to believe right. Now, possession. Pure grace, righteousness by faith. Believing na if you are in Christ, wala kang magagawa. Pag sinabing in, it's a preposition place. Nandito ka na kay Kristo, wala kang magagawa. Pinagpala ka na. Remember yung pinag-usapan natin, I think it was 3 Sundays ago. Huwag ka nagpipray, Lord, pagpalain mo ko, pinagpala ka na. Why? Because you are positioned in Christ already. And this is good news. Amen. John 1:29. The next day, John saw Jesus coming toward him and said, Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. So nang binigay po ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, as the Lamb of God, He took away the sin. Hindi po sin sa sin. Bakit sin? Because sa wikang Griego, para po sa kabatiran to ng ating mga nanonood,
alam nyo na po ito, para lang po sa mga new viewers natin. Yung pong word na sin in the Greek, meron pong dalawang pamosong ibig sabihin, mga kilalang definition. The first one is hamartano, which is the sinful acts or the verb. Okay? And yung ikalawa, hamartia, which is the noun, sinful nature. Now, going back to John 1:29, ano po yung inalis ng Panginoong Jesus bilang kordero ng Diyos? The sinful acts or the sinful nature? Hamartano or hamartia? Yes, it's hamartia. So kaya po napakahusay ng Panginoong Jesus. Nung isinugo siya ng Diyos, tinanggal na yung sinful nature natin, yung nagmamanufacture ng kasalanan. Kumbaga sa anay, kung may anay po tayo dito, in Jesus' name wala. Para mawala yung anay, huwag mong puksain yung mga batang anay. Puksain mo yung nanay na anay. Maraming churches po today, ang pinupuksa nila yung mga anay. Yung sinful deeds, yung sinful acts. Huwag ka sa verb. Doon ka dapat sa noun, the sinful nature. Pag pinuksa mo na yung nanay na anay, hindi na po siya magpuproduce ng maraming anay. At yun po, ganun katalino ang ating Diyos pamagitan ni Kristo. Ang pinuksa niya sa krus ng Kalbaryo, yung sin. Pag nanatili po itong sin na ito, hamartiya sa buhay mo, yan ang magdadala sa iyo sa kapahamakan sa impyerno. Ngayon, kapag ito po'y tinanggal na at dahil nanampalataya kay Kristo, hindi ka na nag-i-enjoy gumawa ng mga verb sinful deeds or sinful actions. Bakit? Wala na sa iyo yung sinful nature, hamartia. Malinaw, church? Ang galing ng Diyos, di po ba? Hebrews 8:13. Malapit na po tayo matapos. In that he says, a new covenant, come on church, listen. Mga online viewers po natin. Kaya po talagang wala po kami dito sa SGC, napapatanong yung iba, bakit wala kayo sa lumang kasunduan ng kautusan? It's because it was given exclusively to the Jewish people. Hentil ako at saka church ako . It doesn't belong to me. Amen? Now, ito pang sabi ng talatang ito. In that he says, a new covenant, he has made the first obsolete. Gagamit ba kayo ng mga bagay na obsolete? Kung merong iPhone 15, gagamit ka pa rin ng Nokia 5110? May sumagot, yes. Pero kakaiba yun, Kakaiba yun. Pero obsolete na, di ba? Yung mga obsolete na building, hindi na natin pinupuntahan, baka mag-collapse. Now, what is becoming obsolete and growing old is ready to vanish away. Now, see the big difference. Mosaic versus the New Covenant. May condition. The blessing if you obey, and the curse if you do not obey. While yung position natin, the New Covenant, for all the promises of God in Christ are yes, and in Him, amen, to the glory of God through us. That's 2 Corinthians chapter 1, verse 20. Wow, nakita niyo yung difference, church? Kaya po talagang pwede nating i-reconcile. Hindi pwedeng mabagsik ang Diyos sa lumang kasunduan at mabuti siya sa bagong kasunduan. Hindi po. Kaya po siya ganun kumilos, it's because God works through covenants. Di ba, nakipag-isa ang mga Israelita? Gusto nyo pagpalain kayo based on your performance? Tapat ang Diyos . So, tinayuan niya yung kasunduang yon. So, wag nating ibibigay at wag nating huhusgahan ng Diyos na, Lord, bakit ganun? Parang ang bagsik mo. Hindi po. Tapat lang ang Diyos. Pero hindi po siya nanatili doon. After 1,500 years, ibinigay niya kanyang bugtong na anak para ipamalas sa iyo, iparamdam sa iyo kung gaano kanya kamahal. Through His Son, through the cross. Kaya po kinanta natin kanina. Perfect yung song natin. Kanina, Kuya Albert, Yahweh. Yun ang sinasabi ng mga grupong ito, ng mga Marcionist, na si Yahweh ay evil, liar. Hindi po. Pero yun ang song mo kanina, perfect. Hindi tayo nag-usap, di ba? And then kanina, pinag-usapan natin, New Covenant Cruise. Kinanta, thank you kay Sister Jackie. Now, the New Covenant possession, ano pong kailangan natin gawin dito? You just have to believe, right? Acts 13:39, and by Him, yung Him dito, capital H, it's Jesus Himself. And by Him, everyone who believes is justified from some things. Amen? Hindi. Sino nag-amen? From all things. We are justified from all things, from which you could not be justified by the law of Moses. So isipin niyo po, kapag nananampalataya ka lang kay Kristo Jesus, ikaw ay magiging matuwid sa lahat ng bagay na hindi kayang gawin ng kautusan. Kahit sundin mo wala namang makakasunod talaga sa kautusan. Hindi kanya pwedeng
hindi ka niya pwedeng gawing matuwid, banal sa harapan ng Diyos. But, mind you mga kapatid, ang kautusan po, sabi in Romans chapter 7 verse 12, matuwid, malinis, at kaaya-aya sa Diyos. Pero it cannot make you righteous. It cannot make you holy. Hindi po talaga. Alam niyo, sabi ng 1 Corinthians 15:56, yung power ng law ay, tama ba? The strength of sin is the law. So the more kayo nagpapasailalim ng lumang kasunduan ng kautusan, napapagyaman ng kasalanan sa inyong mga buhay. Okay, dito na tayo. Galatians 2:21. I do not set aside the grace of God, for if righteousness comes through the law, then Christ died in vain. Kaya po tayo, hindi tayo nagpapasailalim sa lumang kasunduan. Una, obsolete na. Pangalawa, meron ng bagong kasunduan. Bakit ka gagamit ng analog kung meron naman digital? Amen? Bakit ka bibili sa Raon kung meron namang nabibili sa Marikina na digital? Di ba? Wisdom. The new covenant established on Hebrews 8:13. In that it says, a new covenant, He has made the first obsolete. Now, what is becoming obsolete and growing old is ready to vanish away. Paso na po yun, mga kapatid. Hebrews 8 verse 12. And this is the main clause of the new covenant. For I will be merciful to their unrighteousness and the sins and the lawless deeds I will remember no more. In the old law-keeping covenant, ang kasalanan ng mga Hudyo will be remembered to the third until fourth generation. But today, under the new covenant of pure grace, for sins and lawless deeds, I will remember no more. Kaya po manampalataya kayo as believers, God is so well pleased with you. Pag nakatingin ng Diyos sa inyo, nakasmile. Kahit po yung katabi ninyo, nakasimangot sa inyo, huwag kayong mag-alala, nakasmile naman ang Diyos sa inyo. And every time you pray, natutuwa po ang Diyos sa inyo. Because, once again, sabi ng New Covenant, and this is the main clause of the New Covenant, your sins and lawless deeds, God will remember no more. Bakit? Bakit hindi na niya aalalahanin pa? Because 2,000 years ago, lahat ng kasalanan natin were remembered sa katawan ni Jesus. At hinusgahan na po yun. Kaya po wala na pong paghuhusga na gagawin ang Diyos sa atin ngayon at magpakailanman. Now, let's go back to our question. Why does God seem so wrathful in the Old Testament but so loving and merciful in the New Testament? So what is our solution? Simple lang. God works through covenants. So na-reconcile po ba natin? Hindi po mabagsik ang Diyos. Tapat lang siya sa kanyang kasunduan sa mga Hudyo. At nananatili po siyang hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. So ang atin pong si Yahweh, si Jehovah, ay nananatili pong siya rin po ang Diyos natin ngayon. Siya ay hindi nagbabago noon, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. And I pray na resolve po yung ating confusion. So once again, before we end, quick review lang. Ano po itong 3 covenants ito once again? The Abrahamic covenant, a foretaste of grace. Pedigree. Pwede niyo pong picture na para hindi niyo malimutan. Second covenant na pinag-usapan natin, the Mosaic covenant. It's the law-keeping covenant based on pedigree plus performance. And the third covenant, which is the everlasting covenant, the Messianic covenant. It's a covenant between God and Jesus Himself. It's pure grace. Our position in Christ. You just have to believe, right? Amen. So I pray na naresolbahan po ang ating mga confusion. So church, kapag tayo po ay nakatapak sa tamang prinsipyo at tamang panuntunan ng Biblia, hindi po kayo magkakamali. But first things first, you have to ask the Holy Spirit to guide you. Huwag po kayong tumitingin, kilala tong taong to, sikat itong taong to. Hindi po. Dapat tayo po ay nakasandig sa banal na Espiritu. At balikan natin ang salita ng Panginoon. Hindi po ito nakakalito. Bakit makakalito ang salita ng Diyos? Diyos ang nagsulat eh. Kung tao nagsulat, malilito ka. Pero kapag Diyos ang nagsulat, madali po. Pero bakit nahihirapan ng maraming tao? Because they are not asking for the leading of the Holy Spirit. But praise God, biyaya po ito. Kapag tayo po ay nagpapalit sa banal na Espiritu, ibig sabihin, you're telling God, Lord, wala akong kakayahan. Pero ikaw meron. At hindi ka mahihiwalay sa katotohanan pag ginawa mo yan. Now, bago tayo tumungo sa pag-aawitan po muna natin,
I would like to invite you, kaibigan, kung kayo po ay wala pang relasyon sa Diyos. At marahil isa po kayo sa na-confuse, pero ngayon, praise God, hindi ka na nako-confuse. At yun pala, pwedeng i-reconcile, no? Walang dalawang Diyos, isa lamang po ang Diyos. Siya po si Yahweh. Siya po si El Elyon. At siya po ay Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang ating Ama. Amen. Na gusto niyo po maging kapatid namin. Sabi po in Romans 10 verse 9 that if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in our hearts that He was raised from the dead, Jesus was raised from the dead, you shall be saved. So all you have to do, just pray this prayer with me. Simple lang, tanggapin natin ang ating Panginoon Jesus. At nang sa gayon ay mamangha po kayo sa mga kapahayagan ng Diyos sa inyong mga buhay. So please pray this prayer with me. Sabayan niyo po ito. O Diyos, Aba, kinikilala ko aking sarili. Walang kakayahan para iligtas ang aking buhay. Kaya naman, tinatanggap ko at kinikilala kong yung bugtong na anak na si Kristo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako, doon sa krus ng Kalbaryo, winakasan na niya ang aking hamartiya, ang aking makasalanang kalikasan. At makalipas sa 3 araw, siya ay nabuhay na maguli bilang patunay na ako'y matuwid na sa iyong harapan. At patunay na ako po ay may buhay na walang hanggan dahil ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Salamat po sa krus ng Kalbaryo. Salamat, Aba. Ako ay ligtas na. Amen at amen. Congratulations, kaibigan. Kapatid, magkapatid na po tayo. Ay po'y ligtas na. Dahil sa krus ng Panginoong Hesukristo. Tayo po tayo. Habang inaawit po natin ito, pwede ko po ba kayong hilingin na sama-sama natin pasalamatan ng Diyos? Buti na lang may covenants. Buti na lang may kasunduan. No? Sige po, awitin natin ang song na ito. Hindi ang mga pako ang nagpanatili sa krus kay Jesus, Kundi ang pagmamahal niya. kundi ang pagmamahal niya. Amen. Oh, salamat, Panginoon. At sa kasalanan tayo'y tinubos. Di ang mga pako ang nagpanatili Sa krus kay krus Jesus. kay Come on, church. Purihan natin ang ating Panginoon. Kundi ang pagmamahal niyang lubos. At sa kasalanan tayo'y tinapos. Minsan pa. Di ang mga pako ang nagpanatili sa krus kay Jesus, kundi ang pagmamahal niyang lubos. At sa kasalanan tayo'y Minsan pa. tinapos. Hindi ang mga pako ang nagpanatili sa krus kay Jesus, kundi ang pagmamahal niyang lubos. At sa kasalanan tayo'y tinubos. Para po sa nanonood sa atin online, if this is your first time to watch our broadcast, alam niyo po, para hindi tayo nagkakaroon ng confusion, yung krus, makita po natin that the cross is the dividing line of human history. Dito po nahahati yung lumang kasunduan before the cross. Ang mga Israelita po ay nasa lumang kasunduan ng kautusan. Pero salamat sa Panginoong Hesukristo, mayroong krus. Nung siya po, ibinigay niya ang kanyang buhay sa krus, na-ratify, na-establish na po ang bagong kasunduan. So, ibig sabihin, pasuo na, wala nang saysay lumang kasunduan ng kautusan. Wala na po iyon. At kailanman, kapag kayo pananampalataya kay Kristo Jesus, dahil sa krus, asahan mo, wala na pong galit at puot na mararanasan ng isang anak ng Diyos. Yun lamang po iyon. At kung kayo rin po ay hindi pa nananampalataya sa Panginoon Jesucristo, wala kang magagawa. We are still in the dispensation of grace. Puro pagpapala po ang hatid sa inyo ng Diyos. Ngayon, kung hindi po kayo naniniwala dito, nagkakamali po ang theology ninyo. Maliligaw po kayo. Because kung hindi po kayo naniniwala dito, hindi po good news ang inyo napapakinggan. But praise God, through the cross, the new covenant was established. So, ibig sabihin, lahat po ng promises ay laan sa iyo ng Diyos. For all the promises of God in Christ are yes, and in Him, amen.
So kung binigay na po sa atin ang ating mga pangangailangan, you say amen to this. Dahil sabi po ni Jesus, it's a yes for you, anak. It's a yes for you. Now, pag pinaniwalaan mo to, it gives glory to El Elyon, to Yahweh Himself. At ito pong kagalahan ng Diyos, ang kanyang kalwalhatian ay nagmamanifest po sa atin. At pag ito po'y nakita ng mga tao, nagiging pagpapala tayo sa mga unbelievers. So you have to believe this. Sadyang pinagpala na po tayo. And thank you, Lord, for the cross. Mga kapatid, I pray that you would have this revelation. Kung walang krus, saan po tayo dadamputin? Mapapahamak po tayo. But thank you, Lord. Hindi po ang mga pako ang nagpanatili sa iyo sa krus. Kundi, Panginoon, ang iyong pagmamahal po sa amin. Maraming salamat. Lord, salamat po. Dahil ano man po mga confusion o kalituhan at pagdududa na meron po ang mga nanonood sa amin sa ngayon, na kung saan may mga nagpapakalat ng mga maling doktrina. Lord, in the name of Jesus, I pray that you would use SJC na malinawan po ang maraming tao, marami mananampalataya. Panginoon, kayo po ay Diyos ng kaayusan. At ginawa mo ang krus para maging maayos at maunawaan po ng maraming tao. That through the cross, nakamit namin ang kaligtasan, ang kapatawaran. Kaya Panginoon, wala na po nakalaan sa amin na anumang sumpa, anumang hatol, anumang mga bagay na masasama. Because lahat na masasama ay nang kinaami Panginoong Jesus sa kanyang katawan. Nang sa gayon, makamit po namin ang mga mabubuting bagay which we do not deserve. And this is grace, Lord. Father, we thank you so much. Panginoon, turuan niyo po kami, tulungan niyo po kami. Mapagyaman sa amin na kapahayakang ito. We thank you so much, Lord, for this revelation. Salamat, Panginoong Jesus. Naniniwala po kami, Panginoon. Because you love us so much. You want the best for us. And we believe it, Lord. Naniniwala po kami. So mga kapatid, ano man po mga kabigatan ninyo meron sa ngayon, maniwala po kayo that the new covenant was ratified already. Established already at the cross. So lahat ng inyong pangailangan, receive it right now. Even healing in the name of Jesus. Come on, church. Receive it. Even the financial difficulties, pinalaya ka na ng Panginoon. Receive it in Jesus' name. Even depression, wag mo tatanggapin yan in the name of Jesus. Oh, thank you, Jesus. Mga kapatid, I believe it's about time. Tayuan po natin ang katotohanan ito. SGC, I would like to encourage you. Kung yung mga tao nagpapakalat ng maling doktrina, they are so bold sa kanilang maling paniniwala. Bakit hindi tayo maging bolder pa sa kanila? Let us preach the true gospel of Jesus Christ para hindi po mapahamak ang maraming tao. Now, ang kailangan mo lang kaibigan, covenants. If you believe in this message, i-share niyo po na mas marami pa ang message na ito. And Lord, we thank you so much. Naniniwala kami. Salamat sa kapuspusan na iyong salita, sa kapuspusan na iyong pag-ibig sa amin. Even Lord, yung mga nanonood sa amin sa ngayon, pinalaya mo na sila sa mga maling kaisipan, mga maling pinaniwalaan. Sa lahat ng mga bagay, Panginoon, salamat kami po'y pinalaya mo na. Kaya naman marapat lamang po sa iyo ang lahat ng papurit pa sa salamat. And this, Lord, we thank you. We praise you. We magnify your name. We worship you. In Jesus' name, lahat po tayo magsabi ng amen and amen. Stay blessed, church. See you next Sunday. Amen and amen. Woo! Amen. We thank you, Lord, for fresh revelations today. I learned a lot. How about you? Let us know down in the comments below your favorite takeaways from today's message. Let us continue to honor and worship our Lord Jesus through our giving of tithes and love offerings. However, let me remind you that your tithes belong to your home church. And if you are new here at Solution Grace Church and you consider us your home church now, here are the ways to give your tithes and love offering. You can see it here on screen on how you can give. You can get our account number, or if you are outside the Philippines, you can scan the QR code of our bank account. Thank you for being a faithful tither and a generous giver. As we prepare to give to the Lord, let's lift our phones and I will pray for you. Heavenly Father, we thank you that we can give to you.
In this form of giving of our tithes and offering, we honor and we worship you. We believe that this is not about us, but you alone. And I declare blessing and favors on us today and in the coming days and weeks. In Jesus' mighty name, amen. Thank you for joining us today on our Sunday online worship celebration. My name is Bettina, and we hope to see you next week. Keep this in mind. We are greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God.